Hello, what is up mga mom, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila. And today we are going to customize the McFarlane Toys Red Hood. Yan. So ito, ginawa na ni Sir Norman Fardo of Rapman Toys and Accessories. So nag-mash up siya ng mga pieces. So naglagay siya ng holster, ng belt. Tapos itong mga weapons, dinagdag niya. Tapos itong head, dinagdag din niya. So na-kit bash niya na to, ang gagawin natin dito, Red Hood X Punisher. Okay? So tanggalin natin yung mga, prep na natin yung mga pieces. Painitan natin para mas madali matanggal. Okay, pop off natin yung head. Okay. Tapos yung arms. Okay, good. Dito din sa kabila. Okay. Oh, nice. Removable yung jacket. Nice. Good job. I think yan lang kailangan ko tanggalin. Yan. Ito, I think matatanggal naman to. So we can... Teka. Okay, na-prepare na natin yung mga pieces. Gumamit rin ako ng alligator clips tsaka ng mga blue tack para ma-handle yung mga separate pieces natin. Para pag nag-spray paint tayo, hindi may spray yung kamay natin. Okay? Tapos, ito yung flat black number 4 from Bosny. Ito yung gagamitin natin primer para dito sa mga pieces na to. Kapag dito naman sa head sculpt, ang gagamitin natin primer ay ito. Number 191 flat clear. Kasi hindi na natin kailangan change yung i-repaint yung buong face. Kailangan na lang natin mag-apply ng adhesion layer para kumapit yung washes na i-apply natin dito. Okay? And ito, clear din yung gagamitin natin dito kasi magpe-paint tayo ng skull over this head armor. Okay? Okay, we are done with the priming face. Naka-apply na tayo ng dalawang coats ng flat black primer using Bosny spray cans. Tapos ito na yung kanyang status. Medyo flat na siya. So we have adhesion layer para makapag-apply ng dry brushing. For dry brushing, gagamitin natin Vallejo Metal Color Steel or 77.712 Acero. Okay, for dry brushing, we're going to use a makeup brush. It's a flat top brush. Load the brush with paint, pati yung gilid. Okay. Yan. Yan, load nyo. Using, ito, ipalit na lang yan. Plastic cover sa mga containers. Okay, tapos, kung 100% yung nasa brush, tanggalin yung 85% of it. Okay. So, matitira na lang siguro mga around 15% ng paint dun sa brush. Tapos, kapag medyo konti na lang yung paint dun sa brush, pahid nyo na dun sa surface. So, ang mangyayari dito, lahat na naka-recede na areas, hindi tatamaan ng brush. Lahat na nakaangat na areas, yun lang yung tatamaan. So, let's start with the pouch para makita nyo. Yan. Yan, medyo bawasan pa natin. Yung movement ng brush nyo pwedeng up and down, left or right. Okay. Circular. Yan. Yan, dito sa muscles nya, sa muscle groups, yan. Lalabas yung texture, yung pattern ng clothes. Yan. Yung texture ng mga pouch. Yan, tatamaan lahat yan ng ng dry brush. Yan, yung muscle groups, yung belt buckle, lalabas lahat yan. So yun yung pinakagusto kong face ng customization kasi mas nagiging detailed na yung laruan or yung action figure. Okay. So yan, ang gagawin natin dito, the dry brush natin lahat ng parts, okay? Except yung face and yung head armor. Next, we are going to apply Hero High Pigmented Water-Based Acrylic Leather Brown dito sa mga pouch or sa belt design. Okay, next step, we are going to apply PH109 Earth Tan from Armored Komodo water-based acrylic para dito sa dry brushing ng mga leather parts.
Okay, start tayo dito. So mag-add tayo ng highlights sa leather parts na ginawa natin kanina. Okay, next step, we will add Vallejo Metal Color Oro 77.725 gold sa mga details na katulad nito yung sa jacket. You can do this. Yan. You can paint yung sa likod ng collar niya. You can paint it gold. Okay. Okay, next for the shoe armor, we are going to apply Vallejo Metal Color Silver 77.724 Plata dun sa kanyang dito sa sole ng kanyang shoes. Yan, pati dito sa ilalim. Okay, next step dito naman sa kanyang jacket, maglagay tayo ng red na strip. So mag-prime muna tayo ng white dito sa area na to. Then we do the red para mas vibrant yung red. Kasi pag pinatong natin yung red dito, magiging dark red. Yan, since nalapatan na natin ng white, pwede na tayo mag-apply ng red. Mas vibrant yung rehistro ng red dito kasi white na yung base niya. Okay, next step para sa skull naman, mag-apply tayo ng mixture ng whites. So we have ultra whites, primer matte white from Hero Paints, and ultra white din from Hero Paints. Ito is stronger coverage kasi yung isa. Then we also have page 180 white water-based primer from Armored Komodo. Yan yung white mixture natin for this. Ito yung skull. So dry brush lang natin. Sa center base coat, tapos pag lalabas na kayo dito sa outer part, dry brush na. Yan. Okay, next dito naman tayo sa face. Lalagyan ko na ng dry brush na white. Siguro mga naka-4 na coats ako. Tapos gawin natin yung detailing sa mukha using page 179 black. Ganon din yung detailing na gagawin natin dito sa chest. Nasaan na yung chest armor? Ito. Yan. Okay. Same paint lang din. So kapag detailing na rito, sundan lang natin yung mga lines dito sa kanyang forehead. Okay. Tapos yung kanyang mask, follow lang din natin. Okay, we are done with the Red Hood X Punisher custom natin mga ma'am, sir. Nalobat yung phone ko kaya hindi ko na na-record yung ibang paintings na natin session dito sa chest. Pero ginawa ko to sa Facebook Live. Yan, if you want to see me live, if you want to see me do the customization live, go to my Facebook page, add me up, Rain Cifra. Yan, nagda-live session ako ng mga ng mga toy customizations like this. Okay? Pati itong mga weapons, ginawa ko rin sa Facebook. Okay? Pero same concept lang. Black primer, silver, steel dry brushing, tapos brown and gold. Na pinakita ko naman dito sa sa Red Hood na ginawa natin. Tapos itong chest, same na process lang din dito sa skull. Itong skull, pinakita ko rin dito kung paano ko rin ko siya ginawa. Okay? So, ito yung additional weapons natin. We have the Uzi. Ang dalawa. So, we have loaded na rin siya. Kasi, last time, nung dumating sa akin to, ano lang yung weapons niya? Ito lang. Itong dalawa lang. And thank you, Sir Norman, for sending this again. Astig ng concept mo dito. Yan. Concept niya to ako lang yung nag-execute ng concept niya. Okay? Thank you Sir Norman for sending this and more projects to come.
sa ating dalawa. Okay, we have to yung sa weapons niya 1 and 2, tapos may holster. And then you have the Uzi 1 and 2. So 1, 2, 3, 4 guns, tapos 5, 6 guns in total. Tapos meron pa siyang iba't ibang weapons tulad nito. Ito may blue tack lang kasi ina-attach ko rin sa likod. Tatanggalin ko Ayan. Pero sige, tanggalin ko na lang din kasi mas gusto ko yung baril na sa likod Pero pwede naman din sigurong ganito. Yung ganyan. O kaya ganyan. Kaya ganyan. Ayan. Nakatusok. Okay. Pwede rin siguro. Para meron siyang melee weapon. Ayan. Kasi ito yung alt head ni Red Hood. Yan. Okay, ash brown yung kanyang buhok. Tapos naglagay lang tayo ng blood effects and wash na brown dito sa kanyang face. Tapos ito naman, same process lang din. Hindi red sana yung gagawin ko parang naisip ko puro na lang red. How about some blue para naman maiba dito sa kanyang color scheme. Okay? Tapos you have the crowbar. Okay, that's it. Tapos ito si Batman, ito yung natapos natin, Batman X Punisher din. So we have two custom projects na natapos for this week. Actually, sa susunod na video ko papakita ko lahat ng natapos ko. 7 pieces yun. Meron pa akong pending na isa. So, kalimutan ko kasi dun sa stock room. Yan, nakalimutan ko ilabas. Yan. Okay, so yun lang mga ma'am sir. Thank you very much for watching. Pero sige, last look ulit para makita nyo yung status ng ating Red Hood. So you have the red eyes. Yan. Thank you very much yung sa nag-suggest sa live stream. Yan. Thank you. Yan. Tapos ito palang weapons na ito, top coat ko pa to. Ang top coat na ginamit ko rito, Bosny Flat Clear. Okay? Again, remind ko lang din sa mga clients na nakakatanggap ng mga gantong klaseng customs, be very careful in articulating or rotating yung mga joints kasi meron pa rin chance na magkaroon ng paint rub or paint scratch kasi yung constant na friction between two surfaces nagkakaroon talaga na may scratch talaga yung paint yan, lalo na rin kung intentional na talagang ginagalaw-galaw. And be very careful, dahan-dahan alalayan yung joints kapag in-articulate. Okay? So yun lang yung reminder ko kahit na, pero ito naka-prep na to, naka-prime, naka top coat na din. Okay? I applied as little paint as possible para hindi kumapal yung surface. Ayan. Okay? So that's it. Okay, thank you very much mga ma'am sir. Thank you for watching and see you sa next video. Bye!